Siya ay isinilang na may nakasil na kapangyarihan ng Diyos ng Water Dragon sa loob niya, at makalipas ang maraming taon ay madaigising ang kapangyarihang iyon upang harapin ang Diyos ng lahat ng dragon. Sa napakahabang panahon, ang kapuluan ng Ayaka ay naging tahanan ng parehong mga tao at mga espiritu. Karamihan sa mga espiritu ay mahihina at hindi naman mapanganib, ngunit may ilan na nagtataglay ng kapangyarihang halos kasing lakas ng mga Diyos. Dahil sa presensya nila, ang buong isla ay laging puno ng likas na enerhiya na tinatawag na ley energy. Natutunan ng mga tao kung paano kontrolin ang enerhiyang ito upang labanan ang masasamang espiritu. At ang ama ni Yukito na si Makoto Yanagi ang itinuturing na pinakamagaling na ley master ng kanyang panahon. Ngunit isang araw, ang napakalakas na espiritong naninirahan sa loob ng bulkan ng isla ay biglang nagwala. Dahil dito ay sumabog ang bulkan, kaya napilitan ang lahat ng tao sa mga isla na lumikas. Habang tumatakas ang lahat, nanatili si Makoto upang labanan ang dakilang espiritu, at isinakripisyo niya ang kanyang buhay upang protektahan ang kanyang anak na si Yukito, para balang araw ay matupad nito ang kanyang kapalaran at maging pinakamalakas na ley master. 11 taon nang lumipas, si Yukito Yanagi ay lumaking isang malamig at tahimik na loner na halos isang dekada nang naninirahan sa isang foster home sa mainland. Kinabukasan pagkatapos ng kanyang graduation ceremony, isang kakaibang lalaki na nagngangalang Jingi Segawa, isa sa mga dating estudyante ni Makoto, ang dumating sa kanyang paaralan upang sunduin siya. Ngunit pilit siyang iniiwasan ni Yukito. Ayaw magpatalo ni Jingi kaya isinuksok niya si Yukito sa isang mahiwagang bag at dinala siya sa ikalawang isla ng Ayaka. Ipinaalala ni Jingi sa nalilitong si Yukito na dito siya nanirahan hanggang 5 taong gulang pa lamang siya, ngunit halos wala nang maalala si Yukito tungkol sa kanyang pagkabata. Pagdating nila, sinalubong sila ni Momoko, ang landlady ng bahay ng pamilya Yanagi, at ni Sonji, ang mayor ng Ayakishima City at siya ring legal guardian ni Yukito. Si Momoko ang nagmaneho sa kanila papunta sa dating bahay ni Yukito, kung saan nakita niya ang larawan ng kanyang ama na hindi niya man lang makilala. Ipinaliwanag ni Momoko na ang kanyang ama na si Makoto ay isang lalaking may napakalakas na supernatural na kapangyarihan, at naniniwala ang lahat na namana ni Yukito ang kahangahangang talento ng kanyang ama. Ngunit walang alam si Yukito tungkol sa lahat ng iyon, kaya galit siyang nagtanong kung bakit siya bigla na lamang isinuksok sa isang magic travel bag at dinala pabalik sa isla matapos siyang pabayaan sa foster care sa loob ng maraming taon. Sumagot ang mayor na iyon ang kagustuhan ng kanyang ama. Sa huling habilin ni Makoto, nakasulat na kung sakaling mamatay siya ay ipapadala si Yukito sa mainland upang doon lumaki, ngunit kapag tumanda na siya ay ibabalik siya sa Ayaka. Maya-maya ay ipinakita ni Jingi ang magiging kwarto ni Yukito, ngunit biglang may lumutang na parang soap bubble na pumasok sa bintana. Ipinaliwanag ni Jingi na isa itong harmless spirit na tinatawag na Matama at makikita ni Yukito ang mga ito kung saan-saan sa isla. Pagkatapos ay tinanong ni Jingi kung bakit parang emo at mailap si Yukito sa mga tao. Sinagot ni Yukito na noong bata pa siya, minsan ay nagpiknik sila sa tabing ilog kasama ang ibang mga bata mula sa foster home. Ngunit may isang batang nagsimulang mang-asar sa kanya. Dahil doon ay nagalit si Yukito at biglang nagsimulang umikot ang tubig sa paligid niya, at bago pa niya maintindihan ang nangyayari ay parang inatake ng ilog ang batang iyon. Nangyari ito ng ilang beses pagkatapos noon, kaya nagsimulang lumayo si Yukito sa ibang tao. Pagkatapos niyang ikwento ang nangyari, paglingon niya ay nakita niyang abala lang si Jingi sa paglalaro ng video game sa kanyang cellphone. Dahil doon ay lumabas si Yukito ng bahay at sinabi kay Momoko na lalabas muna siya upang magpalamig ng ulo. Habang sinusubukan niyang pakalmayan ang sarili, biglang may isang Matame droplet na nahulog sa ilog sa likod niya at agad itong nagbago ng anyo at naging isang nakakatakot na halimaw. Bago pa nito maangkin ang katawan ni Yukito, dumating si Jingi at ginamit ang kanyang kapangyarihan upang iligtas siya. Ipinaliwanag niya na ang mga harmless na Matama ay maaaring maging Ara Matama kapag naaakit sila sa madilim na aura ng mga taong nasa paligid nila. Biglang lumitaw ang halimaw sa harap nila, ngunit handa si Jingi. Sa isang malakas na pagsabog ng ley energy, tinayra niya ang Ara Matama at tila nawasak ito. Ngunit bago pa siya makapagmayabang, muling nagbuo ng katawan ng halimaw at lumitaw sa likod niya. Sa pagkakataong iyon, biglang itinapon ni Jingi si Yukito diretso sa loob ng tiyan ng halimaw na gawa sa tubig. Dahil dito ay nagalit ng husto si Yukito, at ang galit niyang iyon ay biglang naging malakas na kapangyarihan na sumabog mula sa kanya at pinunit ang tiyan ng Ara Matama. Namangha si Jingi nang makita iyon at agad niyang napagtanto na may napakalakas na brute force si Yukito, kaya ginamit niya ang sarili niyang mahika upang tuluyang aisil ang halimaw. Sinabi ni Jingi sa naguguluhang si Yukito na natatakot siya sa sarili niyang kapangyarihan, at kung iiwasan lang niya itong gamitin ay baka may mangyaring mas masama. Kailangan niyang matutong kontrolin ito.
Kaya inalok ni Jingi na maging guro niya. Sa sandaling iyon, biglang naalala ni Yukito na si Jingi ang taong tumulong sa kanya 10 taon na ang nakalipas nang sumabog ang bulkan sa Ayaka, kaya nagsimula niya itong makita bilang isang parang kuya na figure sa kanyang buhay. Kinabukasan, nagising si Jingi na may matinding hangover at mukhang parang nabundol ng truck. Paglabas niya ng bahay, nakita niya si Yukito na seryosong nakapokus habang sinusubukang kontrolin ang kanyang enerhiya. Sinabi ni Jingi na kailangan pa niyang mag-focus at maramdaman ang kanyang lay energy. Ngunit sinaman siya ng tingin ni Yukito dahil wala naman talaga siyang alam tungkol sa kahit anong enerhiya. Kaya ipinaliwanag ni Jingi na ang lay energy ay isang mahalagang kapangyarihan na dumadaloy sa kailaliman ng lupa at sa ilalim ng Ayaka Island ay naglalabas ito ng napakalalakas na alon ng enerhiya. Ang mga lay master na tulad nila ay kumukuha ng lakas mula rito upang mapanatili ang balanse at kontrol sa isla. Pagkatapos ay pinagawa ni Jingi kay Yukito ang spell na itinuro niya noong nakaraang araw, ngunit ang nangyari lang ay nabasa ni Yukito ang sarili niyang mukha sa kaunting tubig na lumabas. Kaya ipinakita ni Jingi ang sarili niyang spell at agad siyang nakalikha ng isang water figure na kamukha niya, sabay nagyabang tungkol dito kay Yukito. Pagkatapos ay umalis siya at napagtanto ni Yukito na kahit parang lasinggero at magulo ang personalidad ni Jingi, napakalakas naman talaga nito. Makalipas ang ilang sandali, napunta si Yukito sa Kasen Shrine kung saan nakita niya ang dalawang batang lay master na sina Chotaro at Yako na nagtatalo kung sino ang haharap sa kasalukuyang Aramatama. Biglang kinuha ni Jingi ang job request mula sa kanila at sinabi na gagamitin niya iyon bilang training para kay Yukito. Kalaunan ay sinabi ni Jingi kay Yukito na kaedad niya sina Yako at Chotaro at maaari niya silang maging kaibigan. Ngunit si Yukito, na halos walang naging kaibigan sa buong buhay niya, ay nagtanong kung ayos lang bang makipag-usap sa kanya ang ibang tao kahit hindi niya kayang kontrolin ang kanyang kapangyarihan. Sumagot si Jingi na pareho rin silang lay master kaya hindi sila matatakot o may ilang sa kanya. Ipinaliwanag din ni Jingi na ang Kasen Shrine ang namamahala sa lahat ng insidenteng may kinalaman sa Matama sa isla at ang head priest nito na si Kurama Haruaki ay kanyang senior. Ang job request na kinuha niya kanina ay tungkol sa isang Matama na kamakailan lang nakita malapit sa kanal at kapag ang isang Matama ay naging corrupt ay nagiging Aramatama ito na nagdudulot ng gulo sa isla. Bigla na lamang lumitaw mula sa tubig ang isang Aramatama at sinabi ni Jingi kay Yukito na harapin niya ito mag-isa. Pagkasabi nito ay agad siyang tumakbo palayo kaya halos matarante si Yukito dahil hindi man lang siya binalaan ni Jingi tungkol sa halimaw. Hinabol niya si Jingi habang tumatakbo, ngunit agad silang inatake ng halimaw at pareho silang nahulog sa ilog. Matapos patuyuin ang kanilang mga damit, nagtago sila sa likod ng isang lambak upang obserbahan ang halimaw mula sa malayo. Ngunit nagsimula silang magtalo kung sino ang lalaban dito. Dahil sa ingay nila, natuntun sila ng halimaw at muling tumakbo si Jingi na parang duwag. Ngunit sinundan siya ng halimaw. Kaya binigkas ni Yukito ang kanyang spell at isang malakas na alon ng tubig ang tumama sa halimaw at pinabagsak ito sa lupa. Dahil dito ay nagkaroon ng pagkakataon si Jingi na gamitin ang kanyang yin-yang energy at tinusok niya ang mata ng halimaw gamit ang kanyang mahika hanggang sa ito ay mabasag sa maraming piraso. Makalipas ang ilang sandali, nagbago ang halimaw at naging isang water figure. Naalala ni Yukito na kagabi ay malapit si Jingi sa kanal habang nag-iinom at nagpa-party kasama ang kanyang mga kaibigan, kaya malamang ay doon nabuo ang Aramatama matapos nitong maabsorb ang moisture sa paligid at lumaki bilang isang malaking halimaw. Bigla na namang nagbago ang anyo ng water figure at naging Aramatama muli, at napagtanto ni Yako na patuloy nitong sinusundan si Jingi dahil si Jingi mismo ang dahilan kung bakit ito nabuo kagabi. Sinimulan ng halimaw na atakihin si Jingi, at bago pa makapag-activate ng spell si Yukito, dumating si Master Kurama ng Kasen Shrine, bumigkas ng kanyang spell, at agad na winasak ang Aramatama. Sinabi ni Kurama kay Jingi na ang halimaw ay nabuo dahil sa kanyang pabaya at walang tigil na pag-iinom. Hinawakan ni Kurama si Jingi at pinaikot ito habang sinasabing malaki na ang ipinagbago niya. Pagkatapos ay ipinakilala niya ang sarili kay Yukito at sinabi na dati siyang direktang nag-aral sa ilalim ng kanyang ama. Kalaunan, binisita ni Kurama ang bahay ni Yukito at ikinwento kay Lady Momoko ang mga kalokohan na ginawa kamakailan ni Jingi. Sinabi rin niya na bilang parusa, kasalukuyang pinaglilinis si Jingi ng ilog. Nang gabing iyon sa hapagkainan, masayang tiningnan ni Kurama si Yukito at sinabing halos hindi ito nagbago. Nahihiyang pinuri ni Yukito ang ganda ng mga spell ni Kurama at ipinaliwanag naman ni Kurama na nagwawala ang mga Aramatama dahil sila ay nagdurusa. Kaya tungkulin ng mga lay master na patahimikin sila upang makabalik sila sa maayos na kalagayan at makapamuhay ng magkakasama ang mga espiritu at tao bilang mga kapitbahay.
Kinabukasan, isinama ni Jingi si Yukito sa isang water train na dumadaan mismo sa ibabaw ng dagat. Namangha si Yukito sa kakaibang riles at parang batang tuwang-tuwa habang tumitingin sa paligid. Sinabi ni Jingi na ganyan din siya 10 taon na ang nakalipas noong sumasakay sila sa tren na iyon. Ipinaliwanag din niya na ginagamit ng mga tao sa lugar na ito ang tren upang maglakbay sa pagitan ng mga isla. Maya-maya ay narating nila ang unang isla na puno ng mga gusali. Sinabi ni Jingi na mas moderno at mas urban ang unang isla kumpara sa ikalawang isla at mayroon pa itong mga pachinko parlor at mga kasino. Nagtanong si Yukito kung gumagamit din ba ng lei mastery ang tren na iyon. Ipinaliwanag ni Jingi na ang riles ay ginawa gamit ang kapangyarihan ng lei, ngunit ang tren mismo ay pinapagana ng diesel at iisang linya lamang ang mayroon nito. Pagkatapos ay pumunta sila sa bahay ng mayor kung saan masayang tinanong ng matandang mayor si Yukito kung naninibago ba siya sa mga isla dahil lumaki siya sa mainland. Pinayuhan niya si Yukito na huwag magmadali at unti-unting masanay sa pamumuhay sa lugar na ito sa sarili niyang paraan. Sinabi naman ni Jingi sa matanda na huwag na itong mag-alala at baka masira pa ang kalusugan nito dahil siya na raw ang bahala kay Yukito. Pagkarinig nito, sumagot ang mayor na ang pagiging magulo ni Jingi ang dahilan kung bakit lalo siyang nag-aalala. Maya-maya ay sinabi ni Yukito na nag-enjoy siya sa pagpunta sa unang isla gamit ang marine liner. Dahil dito, hiniling ng mayor kay Jingi na ipasyal si Yukito sa paligid ng unang isla na ngayon ay naging sikat na tourist spot. Ngunit hindi masyadong natuwa si Jingi na maging tour guide dahil balak sana niyang magsaya sa mga kasino at pachinko parlor. Kahit ganoon, pumayag pa rin siyang ipakita kay Yukito ang paligid. Habang naglalakad sila sa isla na puno ng mga tindahan at napakaraming tao, sinabi ni Jingi na ngayon ay kilala ang unang isla bilang sentro ng gourmet food at musika. Ngunit bigla na lamang siyang nawala. Nang tumingin si Yukito sa paligid, nakita niyang nakikipagtalo si Jingi sa isang matandang lalaki sa isang barbecue meat stall. Nang lapitan ni Yukito ang dalawa, nagreklamo si Jingi na ayaw ibigay ng matanda ang paborito niyang piraso ng karne. Ipinaliwanag ng matanda na ubos na iyon dahil may ibang customer na nakabili na ng huling piraso. Ngunit patuloy pa ring nakikipagtalo si Jingi, kaya nakialam si Yukito at bumili ng maraming skewers upang matapos na ang argumento dahil alam niyang matigas ang ulo ni Jingi. Pagkatapos nilang kumain, nagpatuloy sila sa pag-iikot sa isla, ngunit mukhang masama ang loob ni Jingi. Nagmumukmak siya dahil ang stall na iyon daw ang nagbebenta ng pinakamasarap na broiled thighs at balak niyang magreklamo sa kaibigan niyang si Maki tungkol sa hindi magandang pagtrato sa kanya sa unang isla. Dahil dito ay napagtanto ni Yukito na marami talagang kakilala si Jingi sa lugar na ito. Bigla namang naaga ang pansin ni Yukito ng isang street performer at muling nawala si Jingi. Sinubukan siyang hanapin ni Yukito ngunit bigla niyang napansin na ang lobo ng street performer ay nagbago ng anyo at naging isang nakakatakot na bagay. Bago pa mahawakan ng nalilitong performer ang lobo, biglang tumalon si Yukito at hinayla siya palayo, iniligtas siya mula sa Aramatama na nag-anyong lobo. Agad na nagtakbuhan ng mga tao sa takot at napagtanto ni Yukito na wala si Jingi para tumulong sa kanya, kaya kailangan niyang harapin ang Matama ng mag-isa. Pinakalma niya ang sarili at sinabi sa isip niya na mas maliit naman ang Aramatama na ito kumpara sa mga nakaharap niya dati, kaya kaya niya itong patahimikin. Binanggit niya ang kanyang spell, ngunit biglang nagwala ang Aramatama at naglabas ng apoy papunta kay Yukito. Bago pa siya tamaan, isang lalaking may pulang buhok ang biglang bumaril sa Matama. Napansin ni Yukito na may kakaiba sa paraan ng lalaking iyon sa pagharap sa halimaw. Maya-maya ay napansin niya ang baril sa kamay nito. Tiningnan siya ng kakaibang lalaking may pulang buhok at tinanong kung siya ba ang sikat na si Yukito. Nagulat si Yukito dahil kilala na siya ng estrangherong iyon. Makalipas ang ilang sandali, ipinakilala ng lalaking iyon ang sarili bilang si Ibuki, at naalala ni Yukito na nabanggit na ni Momoko at ng mayor ang pangalang iyon. Sinabi ni Ibuki kay Yukito na mukha siyang hipon at halos hindi niya kahawig ang dakilang lay master na si Makoto. Nalaman ni Yukito na 10 taon na ang nakalipas ay nag-aral din si Ibuki sa ilalim ng kanyang ama, at ngayon ay gumagamit siya ng espesyal na mga magical bullet upang kontrolin ang mga Aramatama. Pagkatapos nilang maglakad ng kaunti, napunta sila sa harap ng isang napakalaking gusali, at dinala siya ni Ibuki sa isang opisina na tinatawag na Goa kung saan siya ngayon nagtatrabaho. Pagpasok pa lang ni Yukito sa loob, nakita niya ang isang napakalaking at marangyang bar, at laking gulat niya nang makita si Jingi na nakabihis bilang bartender. Galit na tinanong ni Yukito kung nasaan siya kanina, at casual lang na sumagot si Jingi na pumunta siya roon para magreklamo kay Maki ngunit umalis ito para sa ibang trabaho kaya nagpa siya na lang siyang manatili roon at punuin ang kanyang laging gutom na tiyan.
Masama ang tingin ni Yukito sa kanya at sinabi na ibig sabihin ay wala man lang siyang ginawang effort na hanapin siya, at dahil sa kanya ay napahamak siya sa isang aramatoma sa kalsada. Sumingit si Ibuki sa usapan at inalok si Yukito ng inumin, at pinagawa rin niya ng isa si Jingi para sa kanya. Nalaman ni Jingi mula sa kanila na may lumitaw na aramatoma sa tourist area, at sinabi ni Ibuki na madalas na itong mangyari kamakailan. Nagtanong si Yukito kay Ibuki kung anong teknik ang ginagamit niya para harapin ang matama dahil napansin niyang ibang-iba ang paraan niya kumpara kina Jingi at Kurama. Idinagdag niya na noong ginamit ni Kurama ang kanyang spell, tila masaya pa ang matama na bumalik sa dati nitong anyo. Ngunit kanina, nang gamitin ni Ibuki ang kanyang baril, biglang nawala ang presensya ng aramatama. Bahagyang nainis si Ibuki at sinabi niyang pinapatay niya ang mga matama, hindi niya sila pinapakalma. Ipinaliwanag niya na ang kanilang guro na si Makoto ay pinapatahimik ang mga matama sa pamamagitan ng paglinis sa kanila at pagbabalik sa kanila sa ley energy. Ang ginagawa ni na Jingi at Kurama ay katulad nito, pinapanatili nila ang balanse upang magkaroon ng pagkakasundo. Ngunit siya ay pinapatay ang mga ito, kaya wala nang natitirang bakas ng matama. Nang tanungin ni Yukito kung bakit niya ginagawa iyon, sinabi ni Ibuki na pumapatay ang mga iyon ng tao, at dahil maraming turista sa unang isla, mahalagang alisin agad ang mga ito upang matiyak ang kaligtasan ng lahat. Nang makipagtalo si Yukito at sabihin na nagagawa naman ni Kurama na patahimikin ang mga matama habang pinoprotektahan din ng mga tao, mapait na natawa si Ibuki at sinabing si Kurama ay nagmamalasakit lamang sa balanse ng ley energy at hindi sa mga tao. Wala itong pakialam sa iba kundi ang sundin ng mga turo ng kanilang namayapang guro. Ipinaliwanag ni Ibuki na mula pa noong una ay hindi siya interesado sa paglinis sa mga aramatama dahil kahit magbago man ang anyo ng mga ito, maaari pa rin nilang saktan ang mga tao, kaya papatayin niya ang bawat isa sa kanila. Galit na tumayo si Yukito at sinabi na hindi niya papayag ang gawin iyon ni Ibuki, ngunit sumagot si Ibuki na wala siyang pakialam sa mga paniniwala at prinsipyo ni Yukito. Biglang pumasok sa bar ang isang babaeng may kulay ube na buhok na nagngangalang Ibara at sinabi kay Ibuki na nahanap na ng kanilang boss na si Makita ang target. Nang tanungin ni Yukito kung may bagong aramatama na naman bang lumitaw, sumagot si Ibuki na ang target nila ngayon ay ang pangunahing katawan ng halimaw na napatay nila kanina. Ipinaliwanag niya na karaniwang may core ang isang aramatama na mukhang eyeball, ngunit ang napatay nila kanina ay walang pupil o iris. Ibig sabihin, maliit na bahagi lamang iyon na naputol mula sa isang mas malaking aramatama, at ang tunay na katawan nito ay nasa ibang lugar. Nag-alok si Jingi na samahan si Ibuki, ngunit sinabi nitong ihatid na lang niya si Yukito pauwi. Bago siya umalis, sinabi ni Ibuki kay Yukito na kung may gusto pa siyang malaman, palaging bukas ang bar para sa kanya. Habang pauwi sila, ipinaliwanag ni Jingi kay Yukito na si Ibuki ay bahagi ng isang security company na tinatawag na Ayaka Security na siya mismo ang nagtatag. Opisyal na isa itong security company, ngunit sa totoo ay sila ang mga exterminator ng aramatama. Nagulat si Yukito nang marinig na para kay Jingi ay maganda ang ginagawa ni Ibuki dahil napakaraming dayuhan na pumupunta sa isla at naapektuhan na ang ley energy ng unang isla. Sinabi ni Jingi na ilang beses sa isang taon ay naglalagay sila ng barrier sa tourist area, ngunit may mga nakakalusot pa rin, kaya hindi naman masamang pasalamatan si Ibuki at ang kanyang grupo sa kanilang ginagawa. Nang mapansin ni Jingi na tahimik at malalim ang iniisip ni Yukito, sinabi niya na hindi dapat husgahan ang matama at aramatama gamit ang pamantayan ng mga tao. Nang tanungin ni Yukito kung ano ang tingin ni Kurama sa paraan ni Ibuki, sinabi ni Jingi na hindi ito gusto ni Kurama at binalaan niya si Yukito na huwag banggitin ang pangalan ng dalawa sa harap ng isa't isa dahil hindi talaga sila magkasundo. Biglang naalala ni Jingi na hindi pa niya nakukuha ang pera niya kay Ibuki, kaya bigla siyang tumakbo pabalik, iniwan si Yukito na nagtataka kung paano siya napunta sa isang taong kasing irresponsible ni Jingi. Habang naglalakad si Yukito papunta sa marine liner, nakarinig siya ng kaguluhan. Agad siyang tumakbo papunta roon at nakalusot sa mga gwardya, sinasabing isa rin siyang laymaster at maaari siyang tumulong laban sa aramatama. Maya-maya ay hinarap niya ang isang napakalaking halimaw na may iisang mata, at gaya ng sinabi ni Ibuki, ito nga ang pangunahing katawan ng aramatama. Inipon ni Yukito ang kanyang lakas at binigkas ang kanyang spell, at isang malakas na alon ng tubig ang umatake sa halimaw. Sumigaw ang halimaw ng nakakatindig balahibong sigaw, ngunit naghanda pa rin itong umatake muli kay Yukito. Ngunit bigla namang dumating ang maraming sharpshooter at sniper na nagsimulang barilin ang halimaw. Hinayla ni Jingi si Yukito pababa sa likod ng pader at tinanong kung bakit sinusubukan niyang magpakabayani mag-isa na parang si Batman. Sinabi ng isa sa mga gwardya sa kanila na umatras dahil sila na ang bahala sa laban. Maya-maya ay sinabi ng gwardya kay Ibuki na ubos na ang kanilang bala.
Tinanong ni Jingi si Ibuki kung gagamitin na naman ba niya ang kanyang black magic. Sinabi ni Ibuki kay Yukito na ganito niya tinatapos ang mga halimaw na ito. Inipon niya ang kanyang kapangyarihan at biglang lumaki at naging napakalakas ng kanyang braso na parang halimaw. Ipinaliwanag ni Jingi kay Yukito na gumagamit si Ibuki ng black magic upang sipsipin ang enerhiya ng halimaw at labag iyon sa batas ng Lei Mastery. Tumalo ng halimaw papunta kay Ibuki, ngunit malakas nitong dinurog ang mukha ng halimaw at hinugot ang core mula sa katawan nito. Pagkatapos ay dinurog niya ang core at ininom ang lumabas na likido, dahilan upang halos maduwal si Yukito sa nakita niya. Kinabukasan, dinala ni Jingi si Yukito sa ikatlong isla at napansin ni Yukito na mas hindi pa ito maunlad kaysa sa ikalawang isla. Nang tanungin niya kung madalas bang pumunta roon si Jingi, sinabi nitong hindi at dinala lang siya roon dahil gusto niyang makita si Kurama. Puro kagubatan at mga shrine lamang ang makikita sa islang iyon, kaya pumupunta lang si Jingi roon tuwing may mga festival. Sinabi rin niya na si Kurama at ang mga hanggal nitong estudyante lang ang regular na gumagamit ng isla. Medyo nag-aalangan na tinanong ni Yukito kung maaari ba siyang makipagkaibigan sa kanila. Ngumiti si Jingi at sinabi na maaari naman kung magiging maayos ang lahat. Bigla nilang narinig ang dalawang estudyante na sumisigaw mula sa loob ng shrine at tinatawag silang pumasok. Malugod silang sinalubong ng dalawang estudyante sa ikatlong isla at sinabi na inutusan sila ng kanilang master na salubungin sina Yukito at Jingi. Habang umaakyat sila sa bundok, tinanong ni Fukuoka si Yukito kung nasasanay na ba siya sa buhay sa Ayaka Islands. Sumagot si Yukito na marami pa rin siyang hindi maintindihan tulad ng Matama at ng Marine Liner, ngunit mababait naman ang mga tao sa isla. Halos lahat ng nakakasalubong niya ay ngumingiti sa kanya, at kahit hindi pa niya lubos na kilala ang lugar, napakainit ng pagtanggap ng mga tao sa kanya. Maya-maya ay narating nila ang shrine at napansin ni Yukito na kakaiba ang pakiramdam ng islang ito kumpara sa una at ikalawang isla. Ipinaliwanag ng mga kasama niya na ang Kin Shrine ay nakalaan para sa dalawang magkatunggaling dragon gods ng tubig at apoy. Nang magtanong si Yukito tungkol sa mga dragon, sinabi nila na mula pa noong sinaunang panahon ay naninirahan ang dalawang dragon sa ikaapat na isla. Ngunit tuwing nagwawala ang isa sa kanila, nagkakaroon ng malalaking sakuna. Kaya itinayo ang shrine upang patahimikin ang kanilang kapangyarihan. Sinabi ni Fukuoka na totoo ang kwento ng dragon dahil noong bata pa sila ay may isang dragon na nagwala at iyon ang naging dahilan ng pagsabog ng bulkan na Somaira sa unang isla. Itinuro rin niya ang isang tigang na isla at sinabing doon sa ikaapat na isla nagwala ang Fire Dragon at ang Crater Lake na makikita roon ay sinasabing naiwan matapos itong patahimikin ng Water Dragon. Nang marinig ni Yukito ang salitang dragon, bigla siyang nagkaroon ng mga flashback tungkol sa nakaraan. Ngunit agad siyang napabalik sa kasalukuyan nang mapansin niyang iniwan na siya ng tatlo. Maya-maya ay nagsimulang magreklamo si Jingi na parang batang makulit, sinasabing pagod na siya at kailangan niya ng inumin para mawala ang hangover niya. Tinawag siya ng dalawang estudyante na matandang lasenggo, ngunit hinailan ni Jingi ang dalawa at pinilit silang samahan siyang uminom habang pinapanood ang mga peach blossom. Ngunit habang naglalakad sila ay nadulas silang lahat at bumagsak sa putik. Samantala, lumapit si Kurama kay Yukito at malugod siyang tinanggap sa Cast-Iron Shrine, pagkatapos ay dinala siya sa archive ng shrine. Inalok niya si Yukito ng mga orange candy habang naghahanap naman siya ng matamis na manju. Pagkatapos ay tinanong ni Kurama kung bakit gusto siyang makausap ni Yukito. Sumagot si Yukito na noong nakaraang araw ay nakilala niya si Ibuki at nakita niyang nilabanan nito ang isang Aramatama gamit ang mga bala sa halip ng mga spell. Pagkatapos makinig sa kanya, sinabi ni Kurama na siguradong nakakatakot ang karanasang iyon para sa kanya. Nang tanungin ni Yukito kung bakit iba ang paraan ni Ibuki, sinimula ni Kurama na tanungin siya tungkol sa kaalaman niya sa Lei Energy. Matapos marinig ang kanyang mga sagot, sinabi ni Kurama na siya na muna ang papalit sa papel ni Jingi at tutulungan niya si Yukito na mas maintindihan ang kapangyarihan ng Lei. Dinala ni Kurama si Yukito sa Balconahe at itinuro ang tatlong isla sa paligid. Sinabi niya kay Yukito na mag-focus at maramdaman ang napakalakas na agos ng Lei Energy na dumadaloy sa ilalim ng Ayaka Islands. Maya-maya ay nagsimulang maramdaman ni Yukito ang kakaibang pag-agos ng enerhiya mula sa mga sinaunang shrine, kagubatan, at mga bato sa paligid. Pagkatapos ay sinabi ni Kurama na itoon pa niya ang kanyang isip ng mas malalim upang makita ang pangunahing daloy ng enerhiya kung saan kumukuha ng kapangyarihan ng mga Lei Master upang gumawa ng mga spell. Biglang napuno ng pananabik si Yukito at sinabi kay Kurama na nakita niya ang napakalaking agos ng enerhiya na kumikislap sa kailaliman ng lupa. Pagkatapos ay tumingin si Kurama sa isang matama at ipinaliwanag na ang mga nilalang na ito ay parang mga bula na nabubuo mula sa Lei Energy, at kapag nadumihan o nasira ang kanilang kalikasan ay nagiging Aramatama sila.
Kaya bilang mga lay master, tungkulin nilang linisin ang mga ito at ibalik sa kanilang pinagmulan na agos ng enerhiya. Nang sabihin ni Yukito na nakita niyang kinain ni Ibuki ang isang Aramatoma, sinabi ni Kurama na ang pagkain ng Aramatoma ay nangangahulugang unti-unting kinokorap ang sarili. Ibig sabihin ay dahan-daang nagiging Aramatoma na rin si Ibuki. Kalaunan ay tinanong ni Kurama si Jingi tungkol sa kalagayan ni Ibuki at sumagot si Jingi na hindi na maganda ang hitsura nito dahil malinaw na nagkakaroon na ng masamang epekto sa kanyang katawan ang pagkain ng mga Aramatoma. Nang tawagin ni Kurama na isang hanggal si Ibuki na isinasakripisyo ang sarili niya, sumagot si Jingi na ginagawa niya iyon dahil ayaw na niyang makitang may mamatay ulit. Pagkatapos ay sinabi ni Kurama kay Jingi na turuan niyang mabuti si Yukito upang hindi na kailangang pumunta pa si Yukito sa kanya para magtanong tungkol sa lay energy o kay Ibuki. Nang sabihin ni Jingi na hindi siya bagay maging guro, hindi sumang-ayon si Kurama. Sinabi niya na tahimik na hinahangaan ni Yukito si Jingi at sa kaibuturan ng kanyang alaala ay umaasa siya kay Jingi, ang taong nagligtas sa kanya noon. Samantala, dinala ng dalawang estudyante ni Kurama si Yukito sa isang hardin ng cherry blossom at sinabi na gusto nilang maging kaibigan siya. Noong una ay natuwa si Yukito sa narinig, ngunit biglang bumalik sa isip niya ang masasakit na alaala ng nakaraan kaya napalitan ng malungkot na buntong hininga ang kanyang ngiti. Nang tanungin siya ng dalawa kung gusto ba niyang sumali sa kanilang master at mag-training sa ilalim nito, sumagot si Yukito na nagte-training na siya kay Jingi. Yumangal ang dalawang lalaki at sinabing walang silbi si Jingi bilang guro at hindi dapat sayangin ni Yukito ang kanyang potensyal sa pag-aaral sa ilalim nito. Dinala nila si Yukito sa kanilang training ground at sinabi na gusto nilang subukan ang kanyang kakayahan. Inilagay ng nerdy na si Fukuik ang isang buto sa lupa at binigkas ang kanyang spell. Maya-maya ay tumubo ito bilang isang maliit na halaman. Sinundan naman ito ng isa pang estudyante at gamit din ng mahika ay nakapagpatubo siya ng sariling halaman, ngunit bahagya lamang itong mas malaki kaysa kay Fukuik. Pagkatapos ay nagsimula silang magtalo kung sino sa kanila ang may mas malakas na lay energy at kung sino ang mas magaling, kaya napilitan si Yukito na pumagitna sa kanilang dalawa. Sa hirap ay nagawa niyang pigilan ng dalawang hanggal bago pa sila mag-away ng tuluyan. Para mailihis ang usapan, hiniling ni Yukito na ipaliwanag nila sa kanya ang spell upang mas maintindihan niya ito. Agad silang nagkaroon ng mapagmataas na ekspresyon at sinabi kay Yukito na kailangan niyang ituon ang kanyang lay energy, at para mas maayos ang kanyang training ay dapat siyang mag-aral sa ilalim ng kanilang master. Tinuruan nila si Yukito na pakalmayan ang isip, palayain ang katawan, at idirekta ang kapangyarihan sa buto upang ito ay tumubo. Halos hindi maintindihan ni Yukito ang mga tagubilin, ngunit dahil ipinaliwanag na ni Kurama sa kanya ang tungkol sa daloy ng lay energy, sinubukan niyang gamitin iyon sa buto. Iniisip ng dalawang estudyante na ang isang baguhan tulad ni Yukito ay halos hindi mapapatubo ang buto. Ngunit sa kanilang labis na pagtataka, nang ito ni Yukito ang kanyang enerhiya ay agad itong tumubo at biglang naging isang napakalaking puno ng peach. Kumalat ang mga sanga nito sa lahat ng direksyon na may mga hinog na bunga, at ang mga ugat nito ay patuloy na lumalalim sa lupa. Sumigaw ang dalawang estudyante kay Yukito na kontrolin ang kanyang kapangyarihan kung hindi ay masisira ang kanilang training ground. Ngunit wala siyang kontrol sa napakalakas na agos ng enerhiya. Sa kabilang banda, pinapanood ni Jingi ang mga bata at tumalon pababa mula sa sanga ng puno habang sinasabing dapat silang humingi ng tulong sa mga nakatatanda kapag kinakailangan. Tumayo siya sa likod ni Yukito at ipinaliwanag na para makontrol ang lay energy ay kailangan niyang mag-focus sa pagkakaisa ng sarili. Sinabi rin niya na huwag gamitin ang kapangyarihan kung hindi niya ito kayang kontrolin. Pinabigkas niya kay Yukito ang spell kasabay niya, at maya-maya ay tumigil ang paglaki ng puno at bumalik ito sa dati nitong anyo. Nagpasalamat si Yukito kay Jingi sa paghikayat at pagtulong sa kanya sa paggamit ng spell. Pagkatapos ay humingi siya ng paumanhin sa dalawang kaibigan dahil natakot sila sa kanyang kapangyarihan. Nang makabawi ang dalawa, bigla naman nilang pinuri si Yukito sa ipinakita nitong kamanghamanghang paggamit ng lay energy at sinabi na napakalakas niya. Nang kabadong tanungin ni Yukito kung hindi ba sila natatakot sa kanya, sumagot sila na hindi at gusto pa nga nilang mag-aral kasama siya. Natuwa si Yukito na hindi sila natatakot sa kanya, ngunit magalang niyang tinanggihan ang alok dahil gusto niyang si Jingi ang maging guro niya. Patuloy na sinusubukan ni Yukito na kabisaduhin ang mga spell, ngunit minsan ay nakakalimutan niya ang mga ito. Patuloy naman siyang tinutulungan ni Jingi habang nagsasanay sila upang matutunan ni Yukito kung paano kontrolin ang napakalakas na bugso ng kanyang enerhiya. Tinutulungan ni Jingi si Yukito na matutong kontrolin ang kanyang enerhiya upang hindi ito basta-basta umaagos ng walang direksyon. Sinabi niya kay Yukito na baliktaran ang posisyon ng kanyang spell, pagkatapos ay tumalon siya rito.
Ayon kay Jingi, makakatulong ito upang matutunan ni Yukito kung paano balansehin ang mabibigat na spell at mas magamit ng maayos ang kanyang kapangyarihan. Ngunit biglang lumindol ang isla at nawalan ng konsentrasyon si Yukito. Dahil dito ay napabagsak si Jingi sa lupa. Sinabi ni Jingi na kung nadidistract siya sa isang maliit na lindol, ibig sabihin ay marami pa siyang kailangang matutunan. Kinabukasan, habang nag-aalmusal sila, muling lumindol ang Ayaka Islands. Ipinaliwanag ni Momoko na isang volcanic island ang Ayaka kaya normal na magkaroon ng mga lindol doon. Nang kabadong magtanong si Yukito kung hindi ba sila natatakot, sumagot si Momoko na iyon ang kanilang tahanan at handa naman sila sa ganitong sitwasyon dahil mayroon silang sapat na first aid kits at mga helmet kung sakaling kailangan nilang lumikas. Maya-maya ay biglang pumasok si Jingi at tinanong si Momoko kung lumindol ba ulit. Nang sumagot itong oo, humingi siya ng pera para sa kanyang inumin. Nagtaka si Yukito kung bakit kailangan pa niya ng pera para sa inumin sa gitna ng lindol. Ipinaliwanag ni Jingi na pupunta sila ngayon sa puntod ng kanilang master. Naglakad sila papunta sa puntod ni Makoto. Pinalayas ni Jingi ang mga matama sa paligid at hiniling kay Yukito na tulungan siyang linisin ang libingan. Binuhusan nila ng tubig ang lapida, nagtanim ng mga maliliit na halaman at nagsindi ng insenso. Nagtanong si Yukito kung bakit sila bumibisita sa puntod pagkatapos ng lindol at narinig niya mula sa ilang matatanda na maaaring nagalit ang dragon kagabi. Kaya kailangan nilang manalangin kay Makoto upang protektahan ang isla. Maya-maya ay pinaupo ni Jingi si Yukito sa tabi niya at inalok siya ng inumin, ngunit tumanggi si Yukito dahil hindi pa siya nasa legal na edad para uminom. Sinabi ng isang matanda na mahigit 10 taon na ang lumipas at hindi sila makakaligtas sa malaking pagsabog noon kung hindi sila iniligtas ni Makoto. Dahil dito ay nagtanong si Yukito kung ano ba talaga ang ginawa ng kanyang ama noon. Pinagalitan ng isang matandang babae si Jingi dahil hindi pa nito sinasabi kay Yukito ang tungkol sa kanyang ama. Kaya uminom muna si Jingi bago nagsimulang magpaliwanag. Tinanong niya si Yukito kung narinig na ba niya ang kwento tungkol sa dalawang dragon ng Ayaka. Sumagot si Yukito na alam niya ang tungkol sa Fire Dragon at Water Dragon. Ipinaliwanag ni Jingi na ang mga lindol sa isla ay sanhi ng Fire Dragon na isang napakalakas na daloy ng ley energy na may kasamang enerhiya ng apoy. Dagdag pa niya, naging mas aktibo ang mga bulkan sa ilalim ng isla dahil lalong lumakas ang enerhiyang iyon matapos matuyo ang lawa sa ika-4 na isla 15 taon na ang nakalipas. Bukod pa rito, nawala rin ang Water Dragon kaya nasira ang balanse sa pagitan ng apoy at tubig. Kung hindi maibabalik ang balanse, posible na muling sumabog ang ika-4 na isla. Ipinaliwanag ni Jingi na si Master Makoto ang nagsagawa ng ritual upang patahimikin ang dragon at pigilan ang nagwawalang kapangyarihan ng Fire Dragon, at nagawa niya iyon ng mag-isa. Dahil sa ritual ni Makoto ay nanatiling mapayapa ang isla sa loob ng mahigit 1 dekada. Sinabi ng matandang babae kay Yukito na malaki ang utang ng isla sa kanyang ama at para sa kanila ay parang isang buhay na Diyos si Makoto. Pagkarinig nito, tahimik na nagbigay galang si Yukito sa puntod ng kanyang ama at sinabing hindi niya talaga ito lubos na nakilala ngunit sigurado siyang isa itong dakilang tao. Makalipas ang ilang sandali, napansin ni na Yukito at Jingi ang babaeng may lilang buhok na si Ibara mula sa Ayaka Security, ngunit umalis ito nang hindi man lang sila pinapansin. Pagkatapos ay dinala ni Jingi si Yukito sa isa pang libingan at sinabi na anibersaryo rin ng pagkamatay ng mga magulang ni Ibara ngayon. Biglang napansin ni Yukito ang isang bungkos ng mga susi na may cute na keychain na nakahulog sa lupa sa tabi ng libingan. Kinahapunan, pumunta silang dalawa sa unang isla dahil gusto ni Yukito na ibalik ang keychain kay Ibara. Maya-maya ay muli nilang nakasalubong ang mga estudyante ni Kurama na sina Yako at Chotaro, ngunit muling nagkamali si Jingi sa pagtawag sa kanilang mga pangalan. Tinanong ni Yukito kung bakit nasa unang isla sina Yako at Chotaro. Sumagot ang dalawa na ang lindol kaninang umaga ay nakaistorbo sa daloy ng ley energy sa mga isla. Kaya inutusan sila ng kanilang master na si Kurama na suriin ang mga bayan. Sinabi rin nila na wala pa naman silang nakikitang problema, ngunit iikot pa rin sila sa buong lugar dahil iyon ang utos ng kanilang master. Nang malaman nilang papunta sina Jingi at Yukito kay Ibuki, biglang naging alanganin ng dalawa at nagpaalam na agad. Sinabi nilang magkikita na lang ulit sila pagkatapos ng kanilang patrol. Nang tanungin ni Yukito kung bakit hindi sila sasama sa pagbisita kay Ibara, nag-atubili silang sumagot at sinabi na hindi sila pwedeng pumunta dahil hindi maganda ang relasyon sa pagitan ng Ayaka Security at ng kanilang master. Maya-maya ay narating ni Yukito at Jingi ang lugar ni Ibuki at binati siya, sinabing may ibabalik silang nawawalang gamit. Sinabi ni Ibuki na ibigay na lang nila iyon sa kanyang assistant na si Makita. Bago siya umalis, sinabi rin niya kay Yukito na mag-ingat siya dahil maaaring maging magulo ang araw na iyon.
Makalipas ang ilang sandali, kinausap nila si Makita at sinabi na baka nagalit si Ibara sa kanila dahil nag-iinuman sila malapit sa libingan ng kanyang mga magulang. Pinakalma sila ni Makita at sinabing sa Ayaka Island ay pinapaalis ang mga yumao ng may ngiti, ngunit depende rin iyon sa paraan ng kanilang pagkamatay at mahirap pa rin para kay Ibara ang nangyari. Nang tanungin ni Yukito kung ano ang nangyari sa kanyang mga magulang, ipinaliwanag ni Makita na ilang taon na ang nakalipas ay may isang fire-type na Aramatoma na lumaki ng husto at nakasunog ng isang bahay. Napatay ni Ibuki ang halimaw ngunit hindi niya nailigtas ang lahat ng tao roon. Dagdag pa ni Makita na ang buhay ng mga tao at ang mga kilos ng Matoma ay naaayon sa daloy ng enerhiya. Kaya mahalagang tanggapin ang lahat ng may ngiti, ngunit marami pa ring tao ang hindi matanggap ang likas na kalagayan ng Ayaka Island. Dahil dito, inilalabas nila ang kanilang galit sa pamamagitan ng pagpatay sa mga Aramatoma. Nang mapansin ni Jingi na nagiging mabigat na ang usapan, sinubukan niyang pag-aani ng mood para kay Yukito. Napagtanto ni Makita na baka nabigatan si Yukito sa kanyang mga sinabi kaya humingi siya ng paumanhin. Nang ibigay ni Yukito ang keychain kay Makita, sinabi nitong mas mabuting ibigay niya mismo iyon kay Ibara. Maya-maya ay dumating si Ibara sa shop at iniabot ni Yukito ang mga susi sa kanya. Sinabihan siya ni Makita na magpasalamat kay Yukito at medyo nahihiyang nagpasalamat si Ibara, sinasabing mapapahamak siya kung hindi niya nahanap ang mga susi. Sinabi ni Yukito na humingi rin siya ng paumanhin sa mga magulang ni Ibara dahil nag-iinuman sila malapit sa kanilang libingan sa araw ng kanilang anibersaryo. Biglang nagsimulang lumindol muli ang lupa at sinabi ni Jingi na sa pagkakataong ito ay may lumitaw na Aramatoma na may napakalakas na fire energy. Agad na tumakbo palabas si Ibara. Nag-aalala si Makita at sinabi na kapag may lumilitaw na fire type na Aramatoma ay nagiging pabigla-bigla si Ibara. Pagkarinig nito ay agad na tumakbo sina Jingi at Yukito upang hanapin siya. Habang mabilis na kumakalat ang apoy at nilalamon ng lahat sa dinadaanan nito, mabilis na nagpakawala si Jingi ng malakas na water magic na nagbuhos ng tubig upang patayin ang mga apoy at iligtas ang isang batang babae na naipit sa kaguluhan. Lalong tumindi ang kanyang konsentrasyon habang sinenyasan niya si Yukito na hanapin si Ibara sa gitna ng usok at pagkasira. Samantala, mabilis na kinokontrol ng pulisya ang sitwasyon, pinapaatras ang mga tao at sinisigurong ligtas ang lugar. Sa kabilang banda, mabilis na tumatakbo si Ibara habang binibigkas ang kanyang mga spell ng buong determinasyon, at sinusundan naman siya ni Yukito. Bigla niyang nakita ang isang Aramatoma na umaatake sa dalawang batang takot na takot. Walang pag-aatubili siyang tumalon sa harap ng halimaw upang protektahan ng mga bata. Sinenyasan niya ang mga ito na tumakbo agad palayo. Hindi na siya nag-aksaya ng oras at agad siyang sumugod sa Aramatoma habang handa ang kanyang mga spell. Ngunit bago pa siya makapagtira, gumanti ang halimaw at naglabas ng matinding apoy na tumama sa kanya at napaatras siya. Ramdam niya ang matinding sakit ngunit hindi siya sumuko. Mabilis siyang bumigkas muli ng spell at nagawang makaiwas sa sumunod na atake. Sa sandaling iyon, biglang pumasok sa kanyang isip ang huling sandali ng kanyang mga magulang. Naalala niya ang Fire Aramatoma na pumatay sa kanila at napuno siya ng matinding galit. Dahil sa galit at dalamhati, sumugod siya sa halimaw ng buong lakas at pinakawalan ng isang matinding pag-atake. Gumanti ang Aramatami at nagpakawala ng napakalaking fireball diretso kay Ibara. Mukhang hindi na ito maiiwasan, ngunit biglang sumingit si Yukito at gumawa ng protection na water barrier sa paligid niya. Agad niyang tinanong si Ibara kung ayos lang siya. Ngunit sinimulan ng Matami na paulit-ulit na umatake sa water barrier ni Yukito. Sinamantala ni Yukito ang pagkakataon at pinalakas ang kanyang water spells upang mapatay ang apoy ng Aramatami. Ngunit makalipas ang ilang sandali, naglabas ng mas malakas na apoy ang halimaw at nagsimulang madaig ang mahihinang water spells ni Yukito. Maya-maya ay dumating si Nayako at Chotaro at tinanong kung ayos lang sila. Biglang nagwala ang Fire Matami at gumawa ng umiikot na singsing ng apoy sa paligid ng barrier ni Yukito. Nakiusap si Yukito sa iba na tumakas na, ngunit tumanggi si Ibara dahil alam niyang kung aalis sila ay hahabulin sila ng Matami at malalagay sa panganib ang mga tao sa bayan. Tumalon si Ibara ng buong lakas at ibinagsak ang kanyang bakal na kamao sa mukha ng Aramatami. Umalingaw-ngaw ang lakas ng kanyang suntok at sandaling napatigil ang halimaw. Mabilis niyang sinuri ang sitwasyon at tinawag ang iba upang suportahan siya habang iniiwasan ng lumalawak na apoy. Alam niyang hindi siya maaaring magkamali. Lumapit si Yukito at ginamit ang kanyang kapangyarihan upang tulungan si Ibara. Dumaloy ang malakas na enerhiya at nagpakawala siya ng napakalakas na alon ng tubig na tumama sa Matami upang pahinain ito. Ngunit nagawa pa rin ng halimaw na makabangon at umungol ng may panibagong galit. Napagtanto ni Yukito na kailangan nila ng mas malaking lakas kaya hiniling niya kina Yako at Chotaro na pagsamahin ang kanilang kapangyarihan sa kanya.
Ngunit tumanggi ang dalawa at iginiit na lalaban sila kasama ni Yukito at Ibara. Nainis si Yukito sa kanilang katigasan ng ulo ngunit wala ng oras para makipagtalo habang patuloy ang labanan. Biglang sumugod ang matinding apoy patungo sa kanila. Mabilis na kumilos si Nayako at Chotaro at ginamit ang kanilang pamaypay at patpat upang i-deflect ang apoy. Ipinabalik nila ang apoy patungo sa Matami at sandaling napigilan ang pag-atake nito. Sinamantala ni Yukito ang pagkakataon at muling nagpakawala ng malakas na alon ng tubig upang basahin ang halimaw at pigilan ang apoy nito. Samantala, agad namang sumugod si Ibara at muling sinuntok ng malakas ang ulo ng Matami gamit ang kanyang bakal na kamao. Sa sandaling iyon ay tila nagwagi na sila, ngunit muling umungol ang Matami at nagsimulang umatras upang makatakas. Hindi nila ito hinayaang makatakas kaya hinabol nila ito. Sa kanilang pagtutulungan at pinagsamang kapangyarihan, sabay-sabay nilang inatake ang halimaw. Dahil sa kanilang koordinadong lakas, tuluyang napahinahon ang nagwawalang Matami. Nang tuluyang mawala ang apoy at tumahimik ang lugar, tumayo silang magkakasama bilang mga nagwagi. Ngunit nang akala nilang tapos na ang panganib, tatlong Matami ang biglang umatake sa lungsod ng sabay-sabay. Sinabihan sila ni Ibara na tumakas na, ngunit ginamit ni Yukito ang kanyang water spell upang umatake. Dahil dito ay napagod siya ng husto ngunit halos walang epekto ang kanyang atake sa mga halimaw. Sinabi ni Ibara na kailangan nilang tumakas matapos gambalain ang mga Matami dahil hindi nila kayang harapin ang tatlong malalakas na halimaw ng sila lamang. Ngunit bago pa sila makatakas ay hinaranggan sila ng mga Matami at kinulong sa loob ng isang fire barrier. Sa sandaling iyon ay dumating si Kurama at napahinahon ng isa sa mga Matami gamit ang kanyang spell, habang si Ibuki naman ay binaril at pinatay ang isa pa gamit ang kanyang baril. Biglang sumugod ang ikatlong Matami upang umatake sa kanila ngunit bago pa ito mapahinahon ni Kurama ay agad itong binaril ni Ibuki. Tiningnan ni Kurama ng masama si Ibuki at agad naramdaman ni Yukito ang tensyon sa pagitan nilang dalawa. Biglang naging mas mapanganib ang Mitami at naghanda si Ibuki na gamitin ang kanyang black magic ngunit pinigilan siya ni Kurama at sinabing ilegal yon. Sinagot siya ni Ibuki na huwag makialam sa kanyang trabaho at sinabi rin na dahil mahina sila noon ay hindi nila nailigtas ang kanilang master. Gumamit si Kurama ng spell upang pahinain ng Matami ngunit agad itong binaril ni Ibuki at tumakbo palapit upang kainin ito. Pinigilan siya ni Kurama gamit ang kanyang magic at sinabing kapag ginawa niya iyon ay mawawala na ang kakayahan niyang bumalik bilang tao. Ngunit hindi nakinig si Ibuki. Nauwi sa away ang dalawa habang pareho nilang sinusubukang protektahan ng isa't isa sa sarili nilang paraan. Napansin ni Yukito na kung magpapatuloy ang kanilang pag-aaway ay maaaring magising muli ang Matami. Sa sandaling iyon ay dumating si Jingi at pinahinahon ang mata ng Matami. Pagkatapos ay sinabi niya kina Kurama at Ibuki na ibabad nila ang kanilang mga ulo sa tubig at pag-isipan ng kanilang mga ginawa. Dahil dito ay tumigil ang dalawa at humingi ng paumanhin sa kanilang mga estudyante dahil sa kanilang asal na parang mga bata. Bago umalis ay binalaan ni Kurama si Ibuki na hindi gugustuhin ng kanilang namayapang master na gumamit siya ng black magic. Sumagot si Ibuki na wala siyang pakialam sa iniisip ng isang patay na tao at gagamitin niya ang kapangyarihang iyon upang burahin ang kanyang mga pagsisisi sa nakaraan. Kinagabihan ay nagtipon silang lahat sa istasyon ng marine liner upang umuwi ngunit hindi pa bumabalik si Kurama. Si Jingi na medyo lasing ay nagbiro na baka nagdiriwang si Kurama kasama ang mayor matapos mapahinahon ang Matami. Sinabi ni Nayako at Chotaro na babalik na sila sa shrine dahil iyon ang utos ng kanilang master. Hiniling naman ni Yukito kay Jingi na umuwi na rin sila. Nagpasalamat sila kay Ibara sa paghatid sa kanila at nagbiro si Jingi na dapat magpasalamat sila sa kanya dahil iniligtas niya sila mula sa fire Matami kanina at kung wala siya ay baka natakot na sila ng husto. Sumagot si Yukito na wala si Jingi kapag kailangan nila ngunit dumarating lang sa dulo para kunin ang credit. Pagkatapos ay nagpasalamat si Yukito kay Ibara at sinabi niyang napakalakas nito lalo na nang hindi ito tumakbo at hinarap ang Matami. Sinabi rin niya na umaasa siyang makatrabaho siya muli kung magkakaroon ng pagkakataon. Nahihiyang ibinigay ni Ibara ang kanyang social media ID. Agad na tinapak ni Jingi si Yukito at sinabing kumilos ng maayos at ibigay din ang kanyang contact information ngunit nagkakandara pa si Yukito na parang batang hindi alam ang gagawin. Nang tanungin ni Nayako at Chotaro kung silang dalawa lang ba ang bibigyan ng contact ni Ibara ay ibinigay din nito sa kanila ang kanyang ID at lalo silang namula sa hiya. Sa huli ay nagpalitan silang lahat ng contact at nangakong magiging magkakaibigan. Ikinwento ni Makita kay Yukito na noong buhay pa ang ama nito ay magkasama sa isang bahay sina Jingi, Batang Yukito, Momoko, Kurama at Ibuki. Si Makoto at ang kanyang mga estudyanteng sina Kurama at Ibuki ay madalas manghuli ng Aramatami at umuuwi silang sugatan.
Samantala sina Yukito at Jingi ay kadalasang naiiwan sa bahay kasama si Momoko. Noong panahong iyon ay parang magkapatid sina Ibuki at Kurama at palaging magkasama. Si Jingi naman ay tamad at madalas mapag-alitan at masipa ni Master Makoto dahil hindi siya nagsasanay tulad ng dalawa. Isang araw ay tinanong ni Ibuki kung maaari silang sumama ni Kurama sa Dragon Pacifying Ritual at nangakong tutulungan niya si Kurama ngunit tumanggi si Makoto at sinabing hindi pa handa si Kurama para sa ganoong kalaking misyon. Sinabi ni Makoto na kailangan pa nilang magsanay at pagbutihin ang kanilang kakayahan upang balang araw ay sila na ang magsagawa ng ritual kasama si Jingi. Nagbiro si Jingi kung bakit kailangan gawin ang ritual bawat taon para patahimikin ang dragon at maiwasan ang pagsabog nito. Ipinaliwanag ni Makoto na hinahanap ng Fire Dragon ang Water Dragon na matagal nang nawala at dahil doon ay nagwawala ito. Kaya ang tanging magagawa nila ay patahimikin ito sa pamamagitan ng pagsesil nito sa loob ng bulkan. Sinabi ni Makoto sa kanila na obserbahan siyang mabuti sa taong iyon upang matutunan nila ang proseso para magawa nila ito sa mga susunod na taon. Madalas nilang gugulin ang kanilang mga araw sa bahay ni Yukito noong bata pa siya, kumakain ng shaved ice, fish curry, at tinutulungan si Yukito habang lumalaki. Pinalaki sila ni Makoto ng may malaking pagmamahal. Dinadala niya sila sa mga paglalakbay, hot spring baths, at mga masayang snow festival. Isang gabi habang pinapatulog ni Makoto si Yukito ay biglang lumindol ng malakas ang isla at sinabayan ito ng kidlat at kulog. Lumala ang panahon at naging mapanganib ang sitwasyon. Lumabas si Makoto ng bahay upang tingnan ang nangyayari. Sinabi niya kina Kurama at Ibuki na pupunta siya sa mainland upang hanapin ang ritual na sandata na gagamitin sa pagpapaamo sa Fire Dragon. Pumayag si Ibuki na sila ni Kurama ang baalang mamahala sa lahat hanggang sa makabalik si Makoto. Hindi nagtagal ay nagsimula silang mag-ikot sa isla upang siyasatin ang mga kakaibang pangyayari. Napansin nilang lumalakas ang impluensya ng ikaapat na isla at nagiging kakaiba ang kilos ng mga matama sa buong Ayaka. Hiniling ni Momoko sa kanila na manatili muna sa bahay hanggang bumalik ang kanilang master ngunit tumanggi ang dalawa. Sinabi nilang pinahina ng lindol ang selyo ng ikaapat na isla. Muli pang lumindol at namutla sa takot si Yukito. Ipinaliwanag ni Kurama na mga foreshock lamang iyon at kung mangyari ang tunay na pagsabog ay maaaring masira ang buong Ayaka Islands. Sinabi rin niya kay Momoko na ang Fire Dragon ay nagalit noon upang patuyuin ang lawa at itaboy ang Water Dragon na naroon. Idinagdag ni Ibuki na dahil sa matagal na pagkakakulong nito sa barrier ay naging parang bombang handang sumabog anumang oras. Ang tanging magagawa nila ay isagawa ang Dragon Pacifying Ritual kahit wala ang kanilang master. Habang pinag-uusapan nila ang plano ay dumating ang isang lalaki sakay ng maliit na truck. Sinabihan ni na Ibuki at Kurama si Momoko at ang mga bata na lumikas at pumunta sa harbor kung saan magdadala ang mayor ng malaking bangka para mailigtas sila. Inutusan din nila si Jingi na manatili kasama sina Momoko at Yukito. Pagkatapos nito ay lumipad sila patungo sa ikaapat na isla. Pagdating nila ay nakita nilang natatakpan ng lava ang buong isla at halos wasak na ang lahat. Nagpasya silang isagawa ang ritual kahit wala ang kanilang master. Biglang sumabog ang asul na liwanag mula sa kailaliman ng lupa habang sinisimula nila ang ritual. Unti-unting humihina ang kapangyarihan ng Fire Dragon ngunit biglang sumabog ang bulkan at lumabas ang napakalaking dragon mula sa bunganga ng bundok. Nagwala ito at nagdulot ng mas matinding pagkasira. Napagtanto ng dalawa na nakagapos pa rin ang dragon sa sinaunang selyo kaya nagpasya silang tapusin ang ritual upang tuluyang ikulong ito. Ang barrier na ginawa ng kanilang mga ninuno ay sapat pa upang pigilan ito sa loob ng ilang sandali kaya patuloy silang nagbuhos ng kapangyarihan dito upang hindi ito makawala. Ang pagprotekta sa isla ang huling pag-asa ni na Ibuki at Kurama kaya patuloy silang gumamit ng spells habang nagngangalit ang dragon. Sa gitna ng ritual ay biglang bumagsak si Ibuki sa lupa dahil sa sobrang pagod. Sinabi niya kay Kurama na ipagpatuloy ang pagsesil sa dragon at huwag siyang alalahanin. Ngunit maya-maya ay nabasag ng dragon ang selyo ng shrine at naghanda itong magbuga ng apoy kay Ibuki. Bago pa tumama ang apoy ay tumalon si Kurama sa harap niya at iniligtas siya. Galit at nagulat na tinanong ni Ibuki kung bakit niya itinigil ang ritual para iligtas siya. Sa sandaling iyon ay nakita nilang lumabas si Master Makoto mula sa naglalagablab na apoy at walang takot na hinarap ang dragon upang patahimikin ito. Ang napakalaking ulo ng dragon na halos abutin ng langit ay nakaharap sa kanila. Humingi ng paumanhin si Makoto sa kanyang pagkaantala at naghanda siyang isagawa muli ang ritual. Ipinwesto ni Makoto ang ritual na kasangkapan sa lupa at nagsimulang mag-chant ng mga mantra. Maya-maya ay nabalot ng mahiwagang kadena ang dragon.
Sinabi ni Makoto sa dalawang lalaki na kung hindi nila ito mace ay tuluyang mawawasak ang lahat dahil huli na upang pigilan ang pagsabog ng bulkan at kailangan din nilang protektahan ang Ayaka Islands. Nang tanungin nila kung posible pa yon, sinabi ni Makoto na posible lamang kung isasakripisyo niya ang kanyang buhay. Nag-alok si Ibuki na samahan siya ngunit inutusan ni Makoto si Kurama na dalhin si Ibuki palayo at tumakas. Kahit labag sa loob ay ginawa ni Kurama ang utos. Sa hirap ay naibaba niya si Ibuki sa lupa at napansin ng galit na Ibuki na malubha rin ng sugat ni Kurama. Nang tumingin siya sa paligid ay nakita niyang lalo pang lumalala ang pagsabog ng bulkan kaya sumigaw siya sa galit at kawalan ng magawa. Napakalaki ng labanan upang masil ang dragon at buong gabi ay nagliyab ang kalangitan sa pula. Kinaumagahan ay tila parang walang nangyari sa isla ngunit sa loob lamang ng isang gabi ay nakaranas ang Ayaka ng matinding pinsala. Nang pumunta sina Kurama at Ibuki sa bunganga ng bulkan upang hanapin ang kanilang master ay nakita nila itong nakaupo roon. Ngunit nang lumapit sila ay napagtanto nilang patay na siya kahit nakangiti pa rin. Bumagsak si Ibuki sa lupa at desperadong hiniling na sana ay bumalik ang kanilang master ngunit matagal na itong namatay sa laban noong gabing iyon. Pagkatapos ng pangyayaring iyon ay madalas ang magtalo sina Kurama at Ibuki tungkol sa kanilang hinaharap bilang mga lay master hanggang sa tuluyan silang naghiwalay ng landas. Makalipas ang ilang taon ay bumalik si Ibuki matapos matuto ng mga mapanganib na spell at mula noon ay naging mas lalong masama ang relasyon nilang dalawa. Matapos marinig ang kwento ay napatingin si Yukito kay Jingi at naalala niyang noong gabing iyon ng sakuna ay si Jingi ang nagligtas at nagpakalma sa kanya. Isang hapon habang natutulog si Yukito ay napansin niyang wala na siyang bangungot mula nang lumipat siya sa isla. Ngunit bigla siyang nagising na nasasakal at inuubo kaya agad na umupo sa tabi niya si Jingi at tinanong kung ayos lang siya. Nang tingnan ni Jingi ang kanyang mga mata ay napansin niyang naging mapusyaw na asul ang kulay nito. Bago pa siya makapagtanong ay tumunog ang cellphone ni Yukito dahil sa isang mensahe. Pagtingin niya ay gumawa ang kanyang mga kaibigan ng group chat at nagplano silang magkita sa linggo. Sumilip si Jingi mula sa likod at masayang nagtanong kung pupunta siya sa Kasain Festival sa linggo. Pagkatapos ay pumasok si Jingi sa loob at nagdala ng isang tradisyonal na maskara at ibinigay ito kay Yukito habang sinasabing iyon ang isinusuot ng mga tao sa festival. Idinagdag pa niya na ang maskarang iyon ay dating pag-aari ni Master Makoto. Pagsapit ng linggo ay dumating sina Jingi at Yukito sa lugar ng festival at tuwang-tuwa si Yukito sa dami ng tao. Nakita sila ng mga kaibigan ni Jingi at niyaya siyang pumunta sa mga stall ngunit nagpa siya si Jingi na manatili kay Yukito at nagbiro na gagastusin nila ang pera nito upang magsaya. Maya-maya ay nakita nila si Ibara na nakasuot ng magandang kimono at niyaya siya ni Yukito na samahan siyang hanapin sina Yako at Chotaro habang nakatingin si Jingi sa kanila na parang asong napabayon. Dinala ni Jingi si Yukito sa kabilang bahagi at sinabihang purihin si Ibara. Ngunit nang purihin siya ni Yukito ay hindi siya nagsalita at sa halip ay nagpadala lamang siya ng text message na nagsasabing salamat. Naglakad-lakad sila sa mga stall habang paulit-ulit na hinihikayat ni Jingi si Yukito na bumili ng kung ano-ano. Biglang narinig ni Yukito sina Yako at Chotaro na pinapagalitan ng kanilang master na si Kurama dahil ipinamigay nito ng libre ang lahat ng kanilang mga charm. Pumasok sila sa maliit na kubo at tinulungan nilang ayusin ang mga natitirang charm habang si Jingi ay tulad ng dati na nagtatamad-tamaran lamang. Napansin ni Kurama ang maskarang suot ni Yukito at sinabi niyang nakapagbabalik ito ng alaala tungkol sa kanilang master. Dahil dito ay nagtanong si Yukito kung bakit nagsusuot ng maskara ang mga tao sa Kasain Festival. Ipinaliwanag ni Kurama na noong sinaunang panahon pati mga hindi tao ay nakikilahok sa festival at ang mga iyon ay mga Diyos at mga halimaw. Ipinaliwanag ni Kurama na ang pagsusuot ng maskara sa festival ay paraan upang makalimutan ng mga tao kung sino sila at malayang magsaya sa pagdiriwang. Pagkaraan ng ilang sandali ay natapos na nila ang pag-aayos ng mga charm at sinabi ni Kurama sa mga bata na mag-enjoy na sa festival habang sila ni Jingi ang magbabantay ng tindahan. Agad na nagreklamo si Jingi at sinabing siya ang dapat magbantay sa mga bata bilang kanilang guardian at sumama sa kanila. Ngunit sinabihan siya ni Kurama na tigilan ang panghihimasok sa kanyang mga estudyante. Umalis ang mga bata habang nagkukwentuhan at nagbibiro sa isa't isa, ngunit biglang nakaramdam si Yukito ng matinding sakit ng ulo kaya napaupo siya sa lupa habang hawak ang kanyang ulo. Tinanong siya ni Ibara kung ayos lang siya at sinabi niyang bigla lamang siyang nahilo ngunit kaya pa niya. Upang gaman ang sitwasyon ay niyaya ni Yukito ang mga bata na kumain at maglaro muna. Nagsimula silang kumain ng iba't ibang pagkain at sumubok ng maraming laro sa festival. Samantala si Jingi ay naglalakad mag-isa at nagrereklamo kay Kurama dahil pinagtatrabaho siya ng husto.
Nakita niya ang apat na bata na masayang naglalaro at naisip niyang sumama ngunit nagbago ang isip niya at umalis na lamang. Maya-maya ay napansin ni Chotaro na nagkaroon ng palto si Ibarra dahil sa kanyang kahoy na tsinelas at nagtanong kung kukuha ba siya ng bandage para dito. Iminungkahi ni Yukito na magpahinga muna sila ngunit biglang dumating si Momoko at tinanong kung ano ang ginagawa nila. Nang malaman niyang nahihirapan maglakad si Ibarra ay agad niya itong nilagyan ng benda at pinayuhan na huwag maliitin ang paltos dahil masisira ang kanyang magagandang paa. Pagkatapos ay tumingin siya kay Yukito na nakangiti at sinabi na ganoon din ngumiti ang kanyang ama kapag pumupunta ito sa festival at nagkakagulo kasama ang kaibigan nitong mayor. Maya-maya ay nakatanggap ng tawag si Ibarra mula kay Ibuki at pinasa niya ang telepono kay Yukito. Nang kausapin siya ni Ibuki ay tinanong nito kung nag-e-enjoy siya at sumagot si Yukito na oo kaya nakahinga ng maluwag si Ibuki. Ngunit biglang inatake muli si Yukito at bumagsak siya sa lupa habang nagiging kulay asol ang kanyang mga mata. Naalala niya na ganito rin ang nangyari nung bata pa siya nang mawalan siya ng kontrol sa kanyang kapangyarihan. Dahil natatakot siyang makasakit ng iba ay tumakbo siya palayo sa festival patungo sa malalim na kagubatan. Samantala napansin ni Kurama na hindi normal ang galaw ng tubig sa lawa at nakita niyang tumatakbo si Yukito papasok sa gubat. Huminto si Yukito sa ilalim ng isang puno ngunit natakot siya nang makita niyang ang kanyang anino ay naging hugis ng isang dragon. Sinubukan niyang pakalmayan ang sarili at kontrolin ang kapangyarihan ngunit patuloy itong lumalakas at lumalabas mula sa kanyang katawan. Bumagsak siya sa lupa na walang magawa ngunit bigla niyang naalala kung paano siya tinuruan ni Jingi na kumalma. Sinunod niya ang paraan nito at unti-unti niyang nakontrol ang sarili. Pagkatapos ay may nakita siyang kumikislap na lalaking may suot na maskara na pumuri sa kanya at nagsabing handa na siyang maging isang lay master. Habang pauwi ay iniisip ni Yukito ang misteryosong lalaking iyon hanggang sa makasalubong niya si Jingi. Nagpasalamat siya kay Jingi sa pagtulong sa kanya na matutong kontrolin ang kanyang kapangyarihan. Ngunit biglang sumabog ang bulkan at napatingin ang lahat dito sa takot. Nagsimulang lumindol ang lupa at nagpanik ang mga tao dahil kahawig ito nang nangyari 10 taon na ang nakalipas. Pinakalma ng mayor ang lahat at ipinaliwanag ang sitwasyon habang inutusan silang pumunta sa gitna ng plaza. Sinabi rin niya kay Momoko na sabihan ng mga taga-isla na umuwi at maghanda sa paglikas. Samantala si Jingi ay nakangiti habang nakatingin sa bulkan dahil naaalala niya ang mga pangyayari sa nakaraan. Ngunit nang makita niyang natatakot si Yukito ay tinanong niya kung gusto ba o kinamumuhian niya ang isla. Akala ni Yukito ay nagbibiro lamang siya ngunit sumagot siya na gusto niya ang lugar dahil maganda ito at nakahanap siya ng mga kaibigan dito. Ngumiti si Jingi at sinabi na gusto rin niya ang isla bago siya biglang umalis. Kinabukasan ay muling naramdaman ng mga aftershock habang patuloy na nakakakita si Yukito ng mga larawan ng mata ng dragon sa kanyang isipan. Tinanong ni Momoko si Yukito kung ayos lang siya at pagkatapos ay binigyan siya ng safety bag at sinabihang maghanda para sa paglikas. Nang tanungin ni Yukito kung hindi ba siya sasama sa paglikas, sinabi ni Momoko na bahagi siya ng Disaster Prevention Committee kaya kailangan niyang manatili hanggang makaalis ang lahat ng tao at saka pa lamang siya aalis lalo na at maaaring dumating si Jingi anumang oras. Dahil dito ay sinabi ni Yukito na maghihintay din siya kay Jingi at tutulong muna sa iba. Nagsimula siyang tumulong kay Momoko sa paglikas ng mga tao at inutusan siya nitong bantayan ang mga matatanda habang sumasakay sila sa bangka. Makalipas ang ilang sandali ay dumating si Kurama sa harbor at tinanong si Momoko kung maaari niyang isama si Yukito. Pumayag si Momoko at dinala ni Kurama si Yukito sa isang tahimik na lugar. Sinabi ni Kurama na may nais siyang ipaliwanag tungkol sa kapanganakan ni Yukito. Medyo nag-alala ang kanyang mga estudyante at nagtanong kung dapat ba nilang iwan silang dalawa ngunit sinabi ni Kurama na manatili sila dahil kailangan din nilang malaman ang katotohanan. Ipinaliwanag niya na ang sakunang nangyayari sa Ayaka Island ay dulot ng Fire Dragon na naninirahan doon. Nawawala sa kontrol ang kapangyarihan nito dahil naglaho ang kapangyarihan ng Kalabang Water Dragon at nasira ang balanse ng ley energy sa isla. Dahil dito ay tungkulin ng mga estudyante ni Makoto na gamitin ang kanilang kapangyarihan upang tulungan ng mga tao at ibalik ang balanse ng tubig. Sinabi rin niya na 15 taon na ang nakalipas ay biglang humina ang kapangyarihan ng Water Dragon at si Master Makoto ang humarap sa problema. Sinubukan niyang ibalik ang lakas ng Water Dragon sa pamamagitan ng isang espesyal na ritual at nagawa niyang ilabas ang mahinang Water Dragon mula sa daloy ng ley energy. Ngunit sa proseso ay ipinanganak si Yukito bilang isang sanggol na binubuo ng water energy. Sa ganitong paraan ay maaaring mabawi ng Water Dragon ang dating lakas nito at muling bumalik sa ley energy. Ang misteryosong lakas ng tubig at ang pambihirang talento ni Yukito ay dahil ipinanganak siya mula sa ritual na iyon. Ibig sabihin nito ay si Yukito ang mismong anyo o sisidlan ng Water Dragon.
Kinumpirma ni Kurama ang hinala niya sa pamamagitan ng isang pagsubok. Ngunit upang maibalik ni Yukito ang kanyang tunay na anyo at maibalik ang balanse sa isla, kailangan niyang palayain ang kapangyarihang nakakulong sa kanya sa loob ng 15 taon. Hiniling ni Kurama na patuloy siyang lumaki ng malakas at magsanay dahil balang araw ay magiging tunay siyang anyo ng kanyang sarili. Pagkatapos nito ay sinabi ni Kurama na pupunta siya sa ika-4 na isla upang gawin ang ginawa ni Master Makoto noon at ipinaalam niyang si Jingi ang mag-aalaga sa kanila. Tumutol si Yukito sa ideya na tumakas muli at gusto niyang tulungan si Kurama at ang iba upang mapatahimik ang dragon. Ngunit sinabi ni Chotaro na hindi pa sila sapat ang lakas at magiging pabigat lamang sila. Maya-maya ay napagtanto nilang balak ni Kurama na isakripisyo ang sarili tulad ng ginawa ni Makoto noon, kaya nagsimula silang magpanik. Patuloy pa ring tutol si Nayako at Chotaro sa pagsunod sa kanilang master dahil baka lalo lamang silang makagulo. Ngunit biglang dumating si Ibara at sinabi niyang sumasang-ayon siya kay Yukito at kailangan nilang tulungan ang kanilang mga master upang mailigtas ang mga ito. Samantala nakarating na si Kurama sa Dragon Shrine sa ika-4 na isla at nagsimulang magdasal ng mahabang mantra upang aisil ang dragon. Biglang lumitaw si Ibuki sa likod niya, ngunit sinabi ni Kurama na manatili lamang siya roon at manood. Sumagot si Ibuki na kaya niyang talunin ang dragon ng mag-isa at hindi niya kailangan ng tulong ni Kurama. Sandaling bumalik sa kanilang alaala ang pagkamatay ng kanilang master, ngunit muli silang nag-away. Biglang yumanig ang lupa at lumabas ang fire dragon mula sa bunganga ng bulkan. Hindi na nag-aksaya ng oras si Ibuki at agad na nagpakawala ng kanyang black magic at kahit pinipigilan siya ni Kurama ay tumalon siya patungo sa dragon. Ginamit ni Kurama ang kanyang kapangyarihan upang ilayo si Ibuki mula sa bibig ng dragon at sinabi niyang siya na lamang ang haharap dito mag-isa. Lumipad si Kurama patungo sa nagwawalang dragon, ngunit agad siyang iniligtas ni Ibuki. Sabay silang lumipad sa himpapawid at pinagsama ang kanilang mga enerhiya upang atakihin ang dragon. Ngunit biglang sumugod ang dragon at ibinagsak si Ibuki sa bundok. Mabilis siyang pinulot ni Kurama at napansin nilang halos nagiging aram-atami na ang dragon. Sinubukan ni Kurama na ilayo si Ibuki, ngunit nagpakawala ang dragon ng napakalaking bola ng apoy at sumpang enerhiya. Sa kanilang gulat ay hinarang ito ni Yukito. Napagtanto ni Kurama at Ibuki na dumating ang kanilang mga estudyante sa ika-4 na isla upang tulungan sila. Naalala ni Jingi ang lihim ni Yukito noong bata pa ito. Isang araw habang tinutulungan niyang maglakad ang sanggol na si Yukito ay hinawakan nito ang kanyang daliri at biglang lumitaw ang malakas na bugso ng tubig na muntik nang magpalunod kay Jingi. Mabuti na lamang at dumating si Master Makoto at pinahinto ang kapangyarihan. Ipinaliwanag ni Makoto sa nalilitong si Jingi na espesyal si Yukito dahil napakalakas ng kanyang water energy. Sinabi rin niya na magkatugma ang kanilang enerhiya ni Jingi dahil malakas din ang water energy ni Jingi. Ngunit hiniling ni Makoto na huwag muna itong sabihin kina Kurama at Ibuki. Madalas silang mag-usap ni Jingi ng lihim tungkol sa kinabukasan ni Yukito. Isang araw ay tinanong ni Jingi kung magiging water dragon ba si Yukito o kung makikita pa niya ito sa hinaharap. Sinabi ni Makoto na magiging matatag si Yukito hanggang umabot siya sa edad ni na Ibuki at Kurama, ngunit pagkatapos nito ay kailangan niyang sumailalim sa isang ritual upang maging tunay na water dragon. Hanggang sa panahong iyon ay hiniling ni Makoto kay Jingi na bantayan si Yukito. Ngunit nang mamatay si Makoto ay ipinadala si Yukito sa isang orphanage sa mainland. Ayon sa huling habili ni Makoto, kailangan niyang maputol ang ugnayan sa lahat ng tao sa isla hanggang umabot siya sa edad na 15 taon. Ayaw sana ni Momoko na ilayo ang batang si Yukito sa pamilya ng kanyang ama, ngunit pinakiusapan sila ni Jingi na sundin ang huling kagustuhan ng kanilang master. Mabigat man sa loob ay nagpaalam si Jingi kay Yukito at nagtiwala sa desisyon ni Makoto. Dahil patay na si Makoto at sugatan sina Ibuki at Kurama ay nagsikap si Jingi na maging mas mahusay na lay master. Kalaunan ay natutunan niya ang isang spell upang maibalik ang water dragon, ngunit ang sinumang gagamit ng spell na iyon ay mamamatay. Bumalik ang kwento sa kasalukuyan kung saan dumating si Yukito at ang kanyang mga kaibigan upang tulungan ang kanilang mga master. Sumigaw si Kurama at sinabing tigilan na nila ang pagiging pabigla-bigla, ngunit hindi umatras si Yukito at sinabi niyang sila rin ay mga estudyante ng paaralan ni Makoto. Napagtanto ni Ibuki na walang silbi ang pakikipagtalo sa mga matitigas ang ulo na bata, kaya inutusan niya silang suportahan sila gamit ang kanilang kapangyarihan. Inutusan niya si Ibara na pangunahan ng mga bata at sa huli ay pumayag na rin si Kurama na tulungan sila, bagaman sinabi niyang unahin nilang iligtas ang kanilang sarili. Inutusan ni Ibara si Nayako at Chotaro na harangin ang mga atake ng dragon, habang inutusan niya si Yukito na tulungan siyang pigilan ito sa lugar. Muling tumalon sa labanan sina Kurama at Ibuki habang handang sumuporta ang kanilang mga estudyante.
Sumugod ang Aramatami Dragon ngunit mabilis na lumundag si Ibuki sa himpapawid upang atakihin ang nguso nito habang tinulungan siya ni Kurama ng malalakas na spell. Nakita ni Yukito ang pagkakataon at ginamit ang kanyang water energy habang si Ibara naman ay gumamit ng lightning spells upang pigilan ang dragon. Lumitaw ang isang malaking water dragon mula sa spell ni Yukito na kumulong sa Fire Aramatami at sinamantala ni Ibuki ang sandali upang suntukin ang dragon gamit ang kanyang braso na may black magic. Natuwa ang mga bata nang makita nilang muling lumalaban ng magkasama ang kanilang mga master at umasa silang matatalo nila ang napakalaking Fire Dragon. Nagpatuloy ang matinding labanan at lahat sila ay ibinibigay ang kanilang buong lakas habang ginagamit ni Yukito ang kanyang napakalaking water energy. Ngunit napansin ni Kurama na hinihingal na si Yukito kaya ginamit niya ang spell ni Makoto upang gapyusan ang dragon. Gayunman naging ganap na matami ang dragon at agad nitong winasak ang mga kadena. Dahil dito ay nag-anyong parang demonyo si Ibuki at muling umatake sa dragon ngunit tila wala pa ring epekto ang kanyang mga suntok. Kaya sinabi ni Kurama sa mga bata na ipapadala niya sila palayo habang may natitira pa siyang kapangyarihan. Nakiusap si Yukito kay Kurama na hayaan siyang tulungan sila ni Ibuki ngunit napaluhod siya sa pagod. Biglang lumitaw si Jingi sa likuran niya at pabirong sinabi na mukhang iiyak na siya anumang sandali. Tiniyak ni Jingi kay Yukito na nandito siya upang protektahan siya. Lumalabas na nabasa ni Jingi sa mga tala ni Makoto na noong sinaunang panahon ay may dalawang dragon na nagpoprotekta sa isla. Nang hamina ang isa sa kanila ay nagwala ang isa pa. Nawasak ang balanse ng ley energy at sinunog ng apoy ang mga bukirin kaya halos wala ng lugar na maaaring tirhan ng buhay. Ngunit isang araw may dumating na matandang ermitanyo at kapalit ng kanyang sariling buhay ay naibalik niya ang water dragon na halos maglaho na. Pagkatapos nito ay muling nagkaroon ng balanse sa pagitan ng water dragon at fire dragon. Ngunit lumipas ang maraming taon at muli na namang nawala ang kanilang pagkakasundo. Kaya isinulat ni Makoto ang isang bagong bersyon ng spell upang maibalik ang kapangyarihan ng Water Dragon. Plano ni Makoto na palakihin ang Water Dragon bilang isang tao at balang araw ay ibalik ang kanyang kapangyarihan kapalit ng sariling buhay ni Makoto tulad ng ginawa ng ermitanyo noon. Kaya kinuha ni Jingi ang responsibilidad na iyon dahil wala siyang pamilya at kaunti lamang ang mga taong may kaugnayan sa kanya. Noong pumunta siya sa paaralan upang sunduin si Yukito ay kinakabahan siya ngunit kalaunan ay napagtanto niyang lumaki si Yukito nang walang mga kaibigan at maaaring mamatay ng nag-iisa. Ngunit nang makita niyang ngumiti si Yukito ay napasaya siya nito kaya ang mamatay para sa kanya ay magpapasaya rin sa kanya. Sa loob ng mahabang panahon ay pinatatag niya ang kanyang loob at ngayon ay dumating na ang oras. Tinanong siya ni Yukito kung saan siya nagpunta at sinabi ni Jingi na kailangan niyang mag-isa upang patatagin pa ang kanyang pasya. Tinanong ni Jingi si Yukito kung nais ba niyang maibalik ang kapangyarihan ng Water Dragon at sumagot si Yukito na gusto niyang iligtas ang mga tao sa isla pati na ang kanyang mga kaibigan at mga mahal sa buhay. Pagkarinig nito ay pinakawalan ni Jingi ang kanyang malakas na water energy at sinubukan siyang pigilan ni Kurama dahil alam niya ang balak nito. Ngunit biglang napunta si Yukito sa isang kakaibang lugar kasama si Jingi at ipinaliwanag ni Jingi na nasa loob sila ng ley energy upang ibalik ang nawalang kapangyarihan ng Water Dragon. Sinabi niya na upang mangyari yun kailangan ng isang makapangyarihang ley master na magsisilbing tagapagdala upang i-connecta ang kaluluwa ng Water Dragon sa ley energy. Nang tumingin si Yukito sa kanya nang nagtataka ay sinabi ni Jingi na napakataas ang kanilang compatibility at hiniling niya kay Yukito na tumalon pababa. Ngunit nagtanong si Yukito kung ano ang ibig niyang sabihin sa pagiging conductor. Unti-unting naunawaan ni Yukito ang ibig sabihin at galit niyang tinanong kung ano ang balak ni Jingi. Sumagot si Jingi na ibibigay niya ang kanyang buhay kay Yukito at hinawakan niya ang kamay nito bago sila tumalon sa tubig. Sa loob ng tubig ay desperadong sinubukan ni Yukito na iligtas si Jingi ngunit hinawakan siya nito at inilipat ang kanyang kaluluwa sa katawan ni Yukito. Sa larangan ng labanan ay nag-aalala ang lahat habang bumagsak si Jingi sa lupa at isang napakalaking alon ng tubig ang sumabog sa paligid ni Yukito. Biglang nagbago si Yukito at naging isang asul na dragon na may buntot na umaagos na parang tubig at humarap sa Fire Dragon. Nakita ni Yukito sa kanyang alaala ang masasayang sandali kasama si Jingi mula nang dumating siya sa isla. Isang araw ay nalaman nila ni Momoko na niluto ni Jingi ang nag-iisang isda na para sana sa hapunan at kinain niya ito kasama ng kanyang alak. Nang sabihan siya ni Momoko na maging responsable ay sinabi ni Jingi na mabubuhay siya sa paraang gusto niya hanggang sa araw ng kanyang kamatayan. Ibig sabihin noon ay alam niyang balang araw ay mamamatay siya para sa isang layunin. Ngayon ay naging ganap na Water Dragon si Yukito at nakipaglaban siya ng mabangis sa Fire Dragon habang nagtutulakan at nagbabanggaan ang kanilang kapangyarihan.
Gumawa si Kurama ng isang malaking barrier upang protektahan ang iba sa kanilang paligid at ipinaliwanag niya na ang dalawang dragon ay parehong sinusubukang ibalik ang balanse ng Lei energy. Tinanong ni Ibuki si Kurama kung makakabalik pa ba si Yukito sa pagiging tao. Sumagot si Kurama na hindi niya alam dahil hindi nila lubos na nauunawaan kung anong uri ng spell ang ginamit ng kanilang master kay Yukito. Sinabi niya na kapag naibalik na ang balanse ng Lei energy saka lamang nila malalaman kung makakabalik pa si Yukito bilang tao. Habang naglalaban ng dalawang dragon ay nagkakabuhol ang kanilang mga katawan at unti-unting nagsara ang Aram Atami Eye ng Fire Dragon habang dahan-daang nawawala ang korupsyon sa katawan nito. Ipinaliwanag ni Kurama na muling ibinabalik ni Yukito ang sirkulasyon ng enerhiya sa pagitan niya at ng Fire Dragon. Habang nangyayari ito ay nagsimulang lumabas mula sa lupa ang mga matami at biglang nahulog ang dalawang dragon pabalik sa bunganga ng bulkan. Maya-maya ay nakita si Yukito na nakatayo sa tabi ng katawan ni Jingi at pilit niya itong ginigising, sinasabing giniginaw ito kung matutulog sa bukas na hangin. Lumapit si Kurama at inilagay ang kamay sa balikat ni Yukito upang sabihin ang masamang balita na pumanaw na si Jingi. Sumigaw si Yukito sa sakit at tinawag ang pangalan nito. Pagkatapos nito ay unti-unting bumalik sa normal ang lahat at nalaman ni Momoko ang balita tungkol sa pagkamatay ni Jingi. Samantala si Yukito ay nagkulong sa kanyang sarili at hindi lumahok sa funeral service. Dumalaw ang kanyang mga kaibigan sa burol at inalala ang masasayang alaala nila kasama si Jingi habang nagagalit dahil hindi nito sinabi ang kanyang plano. Lahat sila ay nalulungkot sa biglaang pagkawala ni Jingi at nagtataka kung makikita pa ba nila itong muli. Sa kabilang banda ay pumunta ang mayor sa silid ni Jingi at nagbalik tanaw sa mga alaala nila. Kinausap niya ang larawan nito at sinabi na tunay itong tao na walang pagpapanggap. Mula pagkabata ay matigas na ang ulo nito at bilang tagapag-alaga ay mahirap ngunit masayang alagaan. Ngunit napaiyak siya at sinabing hindi niya sana ito iniwan ng ganoon kaaga. Samantala binisita ni Kurama ang nalulumbay na si Ibuki at tinanong siya ni Ibuki kung alam ba niya ang lihim ni Yukito bilang Water Dragon. Sumagot si Kurama na kahapon lamang niya ito nalaman. Nagtaka si Ibuki kung paano nalaman iyon ni Jingi kaya ipinakita ni Kurama ang diary ni Makoto na natagpuan sa silid ni Jingi. Nakasulat doon ang mga tala tungkol sa spell ng sinaunang Lay Master. Malamang ay balak din ni Makoto na gamitin ang spell na iyon ngunit si Jingi ang matagal nang nagsanay mula nang mamatay ang kanilang master upang balang araw ay matulungan si Yukito at mailigtas ang isla kaya isinakripisyo niya ang sarili. Nang galit na tanungin ni Ibuki kung bakit hindi sinabi ni Jingi sa kanila ang plano ay sinabi ni Kurama na gusto lamang ni Jingi na iligtas silang lahat kaya wala siyang sinabi. Alam ni Jingi na may isang kailangang magsakripisyo upang magising ang Water Dragon kaya siya mismo ang nagsagawa ng spell at siya ay isang dakilang Lay Master tulad ng kanilang master na si Makoto. Pagkarinig nito ay nagalit si Ibuki at sinabing wala raw pakialam si Kurama sa kahit kanino basta maibalik lamang ang balanse ng isla. Hindi na nagpigil si Kurama at galit na sumagot na wala ring alam si Ibuki tungkol sa kanya dahil noon man ay wala siyang pagpipilian kundi iwan ng kanilang master at ngayon bilang panganay ay nahihiya siya dahil si Jingi ang nagsakripisyo sa halip na siya. Sumagot si Ibuki na gumamit siya ng black magic dahil gusto niyang magkaroon ng sapat na kapangyarihan upang talunin ang Aram Atami at iligtas ang lahat. Nag-away sila ng marahas ngunit dumating ang kanilang mga estudyante at pinakiusapan silang tumigil sa pag-aasal na parang mga bata. Biglang napaiyak si Ibuki at sinabi ng mga talunan sila dahil hindi nila nailigtas ang sarili nilang kaibigan. Makalipas ang ilang sandali ay kumatok si Momoko sa pinto ni Yukito at tinanong kung ayos lang siya. Sinisi ni Yukito ang sarili sa pagkamatay ni Jingi at sinabi na dahil mahina siya ay kinailangan nitong ibigay ang sariling buhay. Niyakap siya ni Momoko at sinabi na hindi man niya lubos na nauunawaan ang Lay Mastery ay kilala niya si Jingi. Kung handa itong ibigay ang buhay nito para sa isang bagay ibig sabihin yon ang tanging paraan kaya hindi dapat sisihin ni Yukito ang sarili. Napangiti si Momoko sa tapang ni Jingi at sinabi niyang bagamat magulo at malaya ang pamumuhay nito ay talagang nagmana ito sa kanilang master na si Makoto. Pagkatapos ay sinabi niya kay Yukito na dapat nitong makita si Jingi sa huling pagkakataon dahil malulungkot ito kung hindi siya magpapalem. Makalipas ang ilang sandali ay sinundan ni Yukito ang ilang matami hanggang sa marating niya ang katawan ni Jingi kung saan naroon ang mayor. Nagpasalamat ang mayor kay Yukito sa pagliligtas sa isla ngunit sinabi ni Yukito na si Jingi ang dapat bigyan ng lahat ng kredito. Napaluha ang mayor at sinabing gusto sana niyang ihatid sina Jingi at Makoto ng may ngiti ngunit napakahirap gawin iyon. Umalis ang mayor at iniwan si Yukito na mag-isa kasama si Jingi. Lumapit si Yukito at sinabi kay Jingi na napakasarili nito dahil namatay ito ng mag-isa at iniwan ng lahat. Galit niyang sinabi na ngayon ay hindi na sila mabubuhay nang wala siya.
Ngunit bigla siyang napunta muli sa daloy ng Ley Energy. Doon ay nakita niya si Jingi na tumatawag sa kanya at humihingi ng tulong dahil tinatangay siya ng agos. Sinabi ni Jingi na gamitin ni Yukito ang Water Dragon Call upang iligtas siya ngunit hindi alam ni Yukito kung ano ang gagawin kaya bigla siyang bumalik sa silid. Nang dumating sina Momoko at ang mayor at nagtanong kung ano ang nangyari ay sinabi ni Yukito na posible pang mailigtas si Jingi dahil ang kaluluwa nito ay nasa loob pa ng Ley Energy.